Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon po ay araw ng Saturday at alam nyo po na pag Saturday na, nag-uumpisa na po yung ating weekend na sabihin natin pagpunta sa church. Yung iba sa inyo, yung day off ninyo ay Saturday and most probably katatapos nyo lang pong umattend ng meeting while you are watching me right now. At alam natin na napaka-blessed ng meeting natin for today kasi nag-take part tayo ng Lord's Supper, ng reconnecting sa Panginoon, reconciliation sa Diyos, which is, yan ay isang malaking blessing para sa ating lahat. And talking about blessings na ito, wag naman po ninyong kalimutan kayo po na Sunday yung off ninyo, Sunday yung araw ng pamamahinga ninyo na pumunta po sa tahanan ng Diyos. Alam niyo po na itong month na ito ay almost 2 hanggang 3 yung Lord's Supper natin. At tinatawagan natin yung Lord's Supper natin ngayon and then tomorrow ng isang Lord's Supper na kung saan ikaw ay magkakaroon ng komunyon, ng relationship sa ating Panginoon. That's why kayo po na nakikinig sa akin ngayon, siguro na-share lang po itong program na ito para sa iyo and you are not even expecting na ma-invite ka bukas sa ating meeting. Mag-decide ka po. Ito po yung ating address at ito po yung ating schedule bukas. Meron tayong 7 a.m. sa Tagalog, 9 and 11 sa English, tapos 10:30 sa Chinese. Nandito po yung ating headquarters dito sa Hong Kong sa Trade Square Building, number 681 Shung Shawan Road. Okay? Kung kayo po ay gagamit ng MTR, tayo po ay nasa MTR Exit B. And kung kailangan nyo po ng karagdagang impormasyon, dial nyo lang po itong helpline natin, 28 27 25 25. Yan po yung ating helpline. And then, mag-partake ka po ng Lord's Supper na gagawin natin tomorrow. And alam nyo po, nasa faith pa rin tayo nitong It Is Written. 40 days na ibibless tayo ng Diyos. 40 days na tataglayin natin itong blessing na nagmumula sa Panginoon. And we are following itong verse sa bookmarkers natin. And aside from we're having yung Lord's Supper tomorrow, pwede nyo na rin pong makuha itong bookmarker na ito para masundan po ninyo yung ating pinag-uusapan. And today, nasa day number 24 na po tayo ng ating 40 days. Yan po yung pag-uusapan natin. We're going to talk about sana dalawa ang puso ko. But before natin pag-usapan yan, if for some reason po, nanonood kayo sa amin right now, siguro sa Facebook, or maybe sa YouTube channel na nga natin kayo nanonood, kung kayo po ay hindi nakasubaybay ng mga previous na episodes natin, mas maganda pong panoorin nyo sa ating YouTube channel. I-search nyo lang po UCKG Hong Kong and then doon po sa UCKG Hong Kong, punta lang po kayo sa playlist. And then sa playlist po natin, pwede nyo pong i-check itong special program natin. Yung iba sa inyo, you are doing that already para at least updated po kayo. At sabi ko nga, meron na tayong 24 kasama itong episode na to. Meron na tayong 24 episodes doon. So meaning to say, pwede nyo pong balikan, pwede nyong panoorin once again para po ma-meditate ninyo yung mga message. Tandaan niyo po, ang salita ng Diyos hindi po naluluma. Ibig sabihin, kapag patuloy natin na pinapanood yon, anong nangyayari? Nagkakaroon rin tayo ng mga bagong inspiration, bagong idea. So punta lang po kayo sa ating YouTube channel. So pag-usapan natin itong Sana Dalawa ang Puso Ko. Alam niyo po na yan ay isang sikat na kanta sa Philippines. I believe pinanood nyo yung iba sa inyo, nanood kayo kasi nakita nyo po yung title. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo po
na imposibleng dalawa yung puso natin. And when we talk about puso, sa salita ng Diyos, 'pag pinag-uusapan po yung puso, pinag-uusapan po yung kalooban natin. Ibig sabihin kung ano yung tinetreasure natin. Yan yung ibig sabihin ng puso sa salita ng Diyos. Kung ano yung tinuturing mong kayamanan. And let's read yung verse of the day natin for today. It's written here sa libro po ng Galatia sa chapter 5. And then magsisimula po tayo dito sa verse 16. It's written like this. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. So dito po makikita nyo po yung gusto or yung nais ng Holy Spirit and yung nais ng laman. Ibig sabihin yung sarili lang rin natin. And it's written sa next verse. It's written like this. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanais ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. So, hindi natin pag-uusapan yung love life today. Pero, remember this. Marami pong mga tao 'di ba, may mga teleserye tayong napapanood. Kaya naimbento rin yung kantang ito na sana dalawa yung puso ko. Kasi minsan iniisip nila, "Di, mahal ko 'to, pero mahal ko rin 'to." Or sa ibang mga, complicated situation, anong pipiliin ko, mahal ko o yung mahal ako? Maraming mga ganyang mga kanta na yan. But anyway, so maraming mga ganyang klase pero tandaan niyo po, kapag gusto mong piliin yung dalawa, parehas sila, hindi mo sila mahal. Yun lang yung reality. Hindi ko alam kung paano mo nasasabihin kasi siguro binibase mo sa emotion mo. Pero walang ganyan. Basagin nyo na po yung ideyang ganyan. Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawa. Isa lang. Isa lang. Yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Pero dito, ngayon, pagbibigyan yung gusto naman ng Diyos at sarili nyong gusto. Hindi po lahat, ganito po, hindi po lahat ng gusto mo, yun rin yung gusto ng Diyos. May mga pagkakataon na yung gusto ng Diyos, gusto rin natin, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganon. Sa oras po na nagkokontra yung gusto ng Diyos sa gusto ninyo, sino po kaya yung susundin ninyo? Kasi hindi nyo pwedeng sundin yung dalawa. Naalala nyo po na last time, pinag-usapan natin na no one can serve two masters. So, ganun rin pagdating sa Diyos, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos and then at the same time, sa sarili mo lang. Magkalaban yan. In the same way na magkalaban yung Diyos at yung Diablo, magkalaban rin sa loob ninyo yung gusto ng Diyos at yung sarili nyong gusto. At unfortunately, madalas ang sinusunod natin gusto natin. That's the reason why bukas sa ating Lord's Supper ng reconciliation natin sa Diyos, lumalayo lang naman tayo sa Diyos katulad ng prodigal son kasi gusto nating gawin yung gusto natin. Pero the moment na sundin natin yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos, doon pa lang po yung pagkakataon na masasabi mo na tagumpay yung Diyos. Pero kahit nagawa mo na yung gusto ng Diyos, everyday tayo ay kakaharap sa malaking gera ng ating buhay. Ano yung pinakamalaking gera ng buhay natin? Gusto ng Diyos laban sa gusto natin. Sino yung masusunod? Hindi pwedeng dalawa yung puso mo. That's the reason why magkita-kita po tayo bukas sa Lord's Supper of reconciliation with God or maybe sa tao or maybe sa sarili mo rin. Pagpalain po kayo ng Diyos at meron pa rin tayong program bukas. Mas maganda panoorin nyo na lang after ninyong umattend pero empowering OFW rin tomorrow. So, focus muna sa mga invites natin. At kayong mga EVG, suot nyo po yung uniform ninyo. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos.